Kamusta aking mga minamahal na kapatid, ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako si Pastor Antonio Jr. at gusto kong magbahagi ng isang mensahe na tiyak na tatama sa iyong puso at magpapaisip sa iyo kung paano mo hinaharap ang mga problema at hamon na dumarating sa iyong buhay. Nais ko ring matulungan kang muling pag-isipan ng buhay mo kasama ang Diyos para hindi mo makaligtaan ang mga plano niya para sa iyo. Amen. Sa pagkatapos ng mensaheng ito, ipagdarasal ko na pagpalain ka ng Diyos, balutin ng biyaya at bigyan ng kakayahan para gawin ang kanyang kalooban. Pero bago yon, pakilike na muna ang video na ito, mag-subscribe ka rin sa aking channel at i-activate ang bell para makatanggap ka ng notifications mula sa YouTube kapag nag-upload ako ng susunod na video. Ayos ba? Sagutin mo nga ako. Isa ka ba sa mga taong laging ipinagpapaliban ang mga bagay at palaging may dahilan o paraan para takasan ang hamon na dumarating sa iyong buhay? Kung ang sagot mo ay oo, kailangan kong sabihin ito. Sa kasamaang palad, hindi malulutas ang mga problema mo na parang mahika lang, lalo na kung iniiwasan mo lang silang harapin. Sa totoo lang, lalo lang silang dadami kung patuloy kang kikilos ng walang pananagutan. Hindi mahalaga kung gaano kakabilis tumakbo o magpanggap na walang problema, hindi ka makakatakas hanggat hindi mo ito hinaharap at milulutas. Tama ba? At dahil dyan, gusto kong pag-isipan natin ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Jonas. Alam ko na kilala na ng lahat ang kwento niya, pero babalikan ko ito para sa iyo at titingnan natin ang nangyari sa buhay niya. Sabi sa Biblia, inutusan ng Diyos si Jonas na pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Ninive at mangaral ng pagsisisi sa mga tao roon. Kung hindi, ang mga taong iyon ay tatanggap ng parusa mula sa Diyos dahil sila ay masama, mga taong ayaw sumunod sa Diyos at gumagawa ng maraming kalupitan. At alam mo ba kung ano nangyari? Tumakas si Jonas sa tawag ng Diyos. Hindi niya sinunod ang tawag na iyon, sa halip, sumakay siya ng barko at tumakas papunta sa ibang lugar na kabaliktaran ng direksyon. Naniwala si Jonas na kung iiwas siya sa problema, magiging maayos ang lahat at mapayapa ang kanyang buhay. Di ba mga kapatid, madalas nating isipin na kapag tinakasan natin ang problema, makakahanap tayo ng kapayapaan. Pero hindi ito totoo. Pero hindi ganoon ang nangyari kay Jonas. Dahil pagpasok niya sa barko papunta sa malayong lugar, malayo sa hamon na yon. Ginawa ng Diyos na magkaroon ng malakas na bagyo sa barkong iyon at yung mga lalaking nagpapatakbo ng barko, nagpalabunutan sila para malaman kung sino ang may kagagawan nun, kung sino ang nagdudulot ng bagyong iyon. At maniwala ka, si Jonas ang napili sa bunutan at si Jonas ay natutulog sa ibabang bahagi ng barko at siya ay ginising ng mga lalaking iyon. Ang mga lalaking iyon ay desperado na dahil siguradong lulubog ang barko. Tinanong nila, may nagawa ka bang masama o atraso sa Diyos? Bakit nangyayari ang bagyong ito? At inamin ni Jonas ang totoo. Sabi niya, totoo, tumatakas ako sa Diyos at kaya niya pinapayagan ang bagyong ito. At sa sandaling yon, wala nang ibang pagpipilian ang mga lalaki, kinailangan nilang ihagis si Jonas sa dagat. Nang ihagis si Jonas sa dagat, naawa ang Diyos. Iniligtas siya ng Diyos nang siya ay lunukin ng isang malaking isda. At sa loob ng 3 araw na nakakulong si Jonas sa loob ng malaking hayop na yon, pinag-isipan ni Jonas ang kasalanang nagawa niya sa hindi pagtupad sa tawag at misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. At siya ay nagsisi. Iniisip ko na napakatindi ng karanasan niya sa loob ng hayop na yon, madilim, marumi. Kaya humingi siya ng tawad sa Diyos. Ano ang ginawa ng isda pagkatapos? Ibinuga ng isda si Jonas pabalik sa lupa at pagkatapos ng matinding paghihirap, pumunta si Jonas sa Ninive at ipinangaral niya ang salita. Narinig mo na ba ang kasabihang, kung hindi ka dadalhin ng pagmamahal, dadalhin ka ng sakit? Ganyan ang nangyari kay Jonas. Sa kasamaang palad, nagdusa siya para sundin ang tinig ng Diyos. Tingnan natin ang naging resulta ng pagsunod ni Jonas sa tawag ng Diyos sa Jonas Kabanata 3. Simula sa talata 3, ganito ang sinasabi. Sumunod si Jonas sa utos ng Panginoon at nagpunta sa Ninive. Isa itong napakalaking lungsod. 3 araw para malibot ito. Pumasok si Jonas sa lungsod at nilibot ito ng 1 araw. Ipinahayag niya, pagkalipas ng 40 araw, mawawasak ang Ninive. Naniwala ang mga taga Ninive sa Diyos, nag-ayuno at nagsuot ng sako mula sa pinakadakila hanggang sa pinakahamak.
Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa at kung paano nila tinalikuran ang kanilang masasamang gawain. Kaya't nagsisi ang Diyos at hindi niya sila winasak gaya ng kanyang banta. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Pumasok si Jonas sa lungsod na iyon at sinasabi sa Biblia na siya ay nagmadali at naghayag. 3 araw sana ang paglalakbay sa lungsod pero tinawid ito ni Jonas sa 1 araw lang. At dala niya ang isang mabigat na mensahe, yung klase ng mensahe na ayaw marinig ng kahit sino. Sinabi niya, makinig, pagkalipas ng 40 araw, mawawasak ang Ninive. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nakita ng Diyos ang pagsisisi ng mga tao kahit na sila'y masasama at tunay silang nagsisi. Ayon sa Biblia, labis ang kanilang pagsisisi kaya pati mga hayop ay pinaayunon nila. Nakita ng Diyos ang kanilang sinseridad dahil ayon sa Biblia, hindi niya kayang tiisin ang pusong wasak at mapagpakumbaba. Ibig sabihin, pusong alam ang pagkakamali at taos pusong nagsisisi. Ano ang aral ng kwentong ito? Naiintindihan natin na may biyaya ang Diyos para sa bawat isa sa atin. May kapangyarihan ang Diyos, may pagmamahal ang Diyos, may kagalingan ang Diyos, may mga himala ang Diyos at gusto tayong gamitin ng Diyos. Maraming biyayang ibinibigay ang Diyos, ngunit kailangan nating maging matapang sa pagharap sa mga hamong inilalagay niya sa ating landas. May mga hamon ng Diyos para sa atin mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Gustong hubugin at baguhin tayo ng Diyos dahil alam niyang kung walang hamon, magiging kampante at pabaya tayo sa buhay Kristiyano. Kaya minsan may dumarating na problema, isang hamon sa harap mo na mas malaki pa kaysa sa kaya mong lutasin. Pero yan ang magtutulak sa iyo na umasa sa Panginoon, magtiwala sa milagro, sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo yon? Kinailangan pagdaanan ni Jonas ang mga ito para maintindihan niyang ang gawain ay sa Panginoon, hindi sa kanya. Hindi niya kailangan gumawa ng anuman, basta buksan lang ang bibig at sabihin ang utos ng Diyos. Madalas tayo nahihirapan dahil gusto nating akuin ang bigat ng pagsagip sa iba, pero wala namang nakapagliligtas o nakakapagpabago ng kahit sino. Ang Espiritu Santo ang kumukumbinsi at humihipo sa tao tungkol sa kasalanan. Tungkulin nating ipahayag ang ebanghelyo at ipagdasal sila, ngunit ang Diyos ang gumagawa ng gawain. At makikita natin dito na si Jonas ay naging pinakadakilang ebanghelista na nabuhay dahil lahat ay nagsisi sa mensahe niya. Luwalhati sa Diyos. Kapatid, nais kang gamitin ng Diyos at ang gagawa ng gawain ito ay ang Panginoon mismo, kaya huwag kang mag-alala. Amen? Bago tayo manalangin, pag-isipan mo muna ang buhay mo at kung anong problema ang kailangan mong harapin na yon. Anong napapahina sa'yo? Anong napapalungkot sa'yo nitong mga nakaraang araw? Maganda kang harapin ang mga problemang yan na yon, imbes na takasan mo. Huwag mong ipagpabukas ang kaya mong gawin ngayon. Huwag mong bigyan ng puwang ang kaaway. Kahit gaano ka nagkamali noon, kayang bigyan ng Diyos ng bagong kwento ang buhay mo. Dahil sa dugo ni Jesus, ayon sa Biblia, napapadalisay tayo mula sa lahat ng kasalanan. Kahit ano pa ang harapin mo, dahil sa lakas ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo yan. Lahat kaya ko dahil sa nagpapalakas sa akin. Angkinin mo ito. Amen? Ganon din. Sa huli, babasahin ko ang isang talata mula sa mga taga-Efeso Kabanata, 6 na mensahe ni Apostol Pablo para sa atin, tapos ay mananalangin tayo. Ganito ang nakasulat. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makalaban sa araw ng kasamaan at manatiling matatag pagkatapos ninyong magawa ang lahat. Purihin ang Diyos. Ngayon, magsusuot tayo ng isa pang bahagi ng baluti, ang panalangin. Tayo'y titindig laban sa kaaway, laban sa mga bagay na nagpapabagsak at nagpapalungkot sa atin, at hihilingin natin sa Diyos na mamagitan para sa ating kapakanan. Amen. Pumikit ka ngayon dahil gusto kong ipanalangin ang iyong buhay. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit ako ngayon upang ipanalangin ang buhay at pananampalataya ng aking mga kapatid na nanonood ng mensaheng ito. At nawa, O Diyos, sa bawat sandali, sa sayaman o pagsubok, madama niya ang iyong presensya at katiyakan na hindi siya nag-iisa. Madalas, Panginoon, sinusubukan ng mga problema na yanigin ang aming pananampalataya. Madalas, ang kasalanan at ang kadiliman ay sinusubukang supilin ang aming kagalakan, ang aming pananampalataya. Kaya lumalapit ako para ipanalangin ang aking mga kapatid. Panginoon, maawa ka sa amin. Madalas kaming kampante at umiiwas sa problema, ngunit tinatawag mo pa rin kami, Panginoon.
upang isuot namin ang aming baluti, upang labanan namin ang masamang araw, upang labanan namin ang kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng pangalan at dugo ni Jesus. Panginoon, patawarin mo kami dahil madalas kaming umiiwas sa mga problema, sa mga hamon na inilagay mo sa aming landas. Ilang beses kaming nahihiyang magsalita tungkol sa iyong pag-ibig. Ilang beses kaming Medo do que as pessoas vão pensar. mag-isip po aking ama, maawa ka po sa amin. Madalas hindi namin ginagawa dahil lang sa katamaran, dahil ayaw naming umalis sa aming comfort zone kahit na sinasabi ng iyong salita na ang pagpapala ng Panginoon ay para sa lahat ng sumusunod kay Jesus. Kaya ama ko, naniniwala ako, may nakahandang pagpapala para sa amin. Ngunit kailangan muna naming tumugon sa iyong tawag, maging masunurin. Kaya ama ko, liwanagan mo ang isipan ng taong ito sa araw na ito, na magkaroon siya ng karunungan at tamang pag-unawa na kailangan niya upang matukoy at malutas ang lahat ng bagay na ilalagay sa harap niya. Huwag mo hayaang gawin namin, O Diyos, ang ginawa ni Jonas na tumakas at magdusa ng mga kahihinatnan bago pa man sumunod sa iyo. Ilang tao, ama ko, ang lumapit dahil sa sakit, sana'y pag-ibig na lang ang dahilan. Ngunit kahit ganon, ginagawa mo pa rin na ang lahat ng bagay ay magtulungan para sa aming kabutihan. Dahil mahal mo kami, Panginoon, ayaw mong kami ay magdusa sa mga bunga ng kasalanan at pagsuway. Kaya naniniwala ako na ngayon, ang iyong awa ay dumarating sa amin at pinalalakas mo kami, Panginoon, upang harapin ang panibagong araw. O Diyos, pinupuri at pinasasalamatan kita dahil lagi kang handang tumulong sa oras ng kagipitan. Ang Panginoon ang nagbibigay lakas at tumutulong sa atin malampasan ng hadlang ayon sa iyong salita. O Diyos, salamat sa iyong pag-aalaga at paggabay sa amin ng ligtas sa disyerto. Hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay manatiling nakadapa. Kaya naman ako'y namamagitan sa Diyos para sa taong ito na nakaratay sa kama, sa taong ito na may depresyon, sa taong ito na dumaranas ng mga sakit ng mundong ito, ng mga paghihirap ng mundong ito. Jesus, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, at panibagong sigla sa buhay. Ang taong ito, ama ko, na walang kakayahang pinansyal, na may alitan sa kanyang asawa, sa pamilya, o ang taong ito, ama ko, na walang trabaho, ang taong ito na walang magawa sa buhay, kundi hanapin ka. Ang lakas lang niya ay manalangin at tumawag sa Panginoon. Kaya pakinggan mo, ama ko, ang taong ito tulad ng binago mo ang buhay ko noon nung ako'y tumatawag, maawa ka sa akin. Noon, ama ko, ako'y nasa pinakamababang punto ng buhay ko, ngunit ang iyong salita at banal na espiritu ang nagpalakas sa akin. Ngayon, narito ako, ama ko. Ipinapahayag ko ang tagumpay, kagalingan at pagbabago sa buhay ng mga kapatid na ito. Ipinapahayag ko na ang kapangyarihan ng Panginoon ang magbabangon sa taong ito mula sa kama. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang magpapalaya sa taong ito mula sa depresyon, pagdurusa at takot. O Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob mo ang kagalingan, ipagkaloob mo, Panginoon, ng bagong sigla dahil sinasabi ng iyong salita na ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magbabagong lakas at sila'y lilipad na parang mga agila. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ipinapahayag ko na ang taong ito ay magkakaroon ng bagong sigla at lakas ng loob para magtrabaho, gawin ang nararapat at tuparin ang kalooban ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos.